TNC or magtutuloy-tuloy ba yung kamandag and yung tapang na pinapamala sa atin ng Phoenix Army? Once again, it's 1-0 in favor of TNC. Question is, can Twisted Minds put one on the board? Yan ang sasagutin ng ating game number 2. Kaya pasa na natin kayo sa ating mga casters. Sabay-sabay natin malalaman ang mga kasagutan sa tanong ng ating mga panel sa pagpasok ng game number 2 para sa ating match number 2. Muli ito ang laban ng Twisted Minds laban sa TNC Pro Team. At Tina Burrito nga pala yung mga kasama. Simulan na ang bakbakan. Kaya pala nagulat ako, may biglang nag-notif sa akin. May Selena palang ilalabas. Itong si Sean. Uy, kalahati kagad yung boy ni Jack. Oo. Grabe yung panggugulo at pag-protection din ng Twisted dito kay MP. Siya, nakita natin. Speaking of Sean, by the way, nakikita ko may mga Sean Nautics dito. Ayun! Na sumusuporta sa mga nagmamagic dyan, sa mga The Minds. Grabe rin yung suporta dito. Nararamdaman talaga natin na kahit sila nadadala rin ng emosyon, grabe yung hype dito sa laban natin. Pero katulad ng ating mga tanong, ito na ba yung final twist para sa kanila or baka meron pa talaga silang mga naitatagong alos kasi sa ngayon wala silang takas sa mata ni Chuck Du. Roy ko, napakahapde. Hindi tumama yung Abyssal Arrow. Nagpapainit lamang itong si Sean. Pero gusto ko yung atake dito ng TNC. No? Sabi nga ni Wolf kanina, sobrang safe lang. No, isipin mo meron kang Trimar na kayang-kayang sumabay sa trip ng kalaban kung ano man ang gusto nila. And may Chakno ka na paikot-ikot lang, palibot-libot lang. And magbibigay na ng vision. Hindi rin biro yung damage niya na. May mga una-uso na nga, di ba, na dinadamage first item itong Khalid, di ba? Hiniheptasis, mga ganun. Yung iba hindi na nga yung hybrid. Before, di ba, may mga hybrid builder pa dito sa isang Khalid. Pero kung i-highlight din kasi natin yung strength niya, especially dito sa ating mapa, dito natin mas i-expect kasi na mag-shine yung isang Khalid. Actually, sa lahat pala ng mapa ng Project Next. So far, sa kamay pa ng isang Chakno, didiscuss at highlight din kanina ni Wolf yung ilan sa mga galaw niya, specifically dito sa anggulong ganito. Nagaling niya talaga pagdating sa protect at sa pag-agaw ng atensyon. Ngayon, for Twisted Minds, it's up to them to somehow divert their attention sa tamang tao. At ngayon, third na lang kanilang sisimulan. Okay, sinalubong ni Kaloy. Nagamit na rin yung Mounting Shocker. Ganda ng zone na nagbinigay sa kanya. MP na nakakuha ng unang pagong. Babang si Kaloy. Naku, napakita! Hindi na maaanap bangka mula sa bangkerong si Zaida. At nakakitil ang buhay doon ni Kaloy. Nakikita naman natin for TNC Pro Team, hindi talaga sila papayag umuwi na walang kapalit. First turtle para sa Twisted. First blood naman para sa TNC. Pero mukhang matindi ang pagde-delay din nila dito kay Lansu. Grabe yung ginagawa ni Chuck dito. Sobrang kulit at sobrang gulo. Si Trimar tatawid nga uli. O, tingnan mo naman. Sasalubungin lang ata niya si Sean. Pero hinahanap niya kasi kung nasaan itong si MP Daking. Kakatapos lang mag-clear na ito ni Trimar. Tapos nandun na sa farm na Twisted. Grabe na may sarili siyang laro. Laro na to. May laro pa lalo siya. And so far, yan talaga yung beauty pag may Hilda ka rin. So far, kahit na nakikita natin si Khalid ni Chuck na umiikot-ikot, may assist pa ng CCTV, walking CCTV here for TNC Pro Team. Kaya hindi natin nakikita masyado na maximize yung mga arrows dito ni Sean. Kasi all over the map dito ang TNC. No, gusto ko lang i-highlight kung paano yung timing na ginagawa dito ni Trimar. Hindi biro yan After mo mag-clear ng wave, sasama ka na kagad sa plano ng iyong kupunan or gugulo ka ng farming pattern dito ni MP Daking. Ayun ganyan na naman ang gagawin niya. Aantayin niya yung salubungan ng mga minion. Pero nagamit na rin yung Brilliance. Sabay, tinamaan siya nung Sandstorm mula dito kay Jack. No shot? Pero buhay pa rin siya. 3 more ngayon ay nasa ilalim. Pero si Jack ay namatay with a flicker from Lansu. Ngayon naman ang magiging nagsata si Lansu 1 for 1. Actually 2 for 1 na naging palitan. Kasi pabuhay na rin naman itong si Sean. Napakabilis na pagbawi mula sa TNC. Okay, mas nakikita natin yun yung palag ng Twisted Minds. Pero katulad na sinabi mo for TNC Pro Team, nandun pa rin yung parang enough na muna, huwag na nating dagdagan yung pwedeng maibawi sa atin ng Twisted Minds. Looking closer dito sa nagiging rotation nila. Na-witness or napanood ko to actually sa isang podcast din na mga explainers lately talaga. Mas importante sa kanila kapag may mga turtle dances, may mga fights na ganito, kailangan dyan sila nakatabay. Babayaan mo na muna yung wave mo. Ang importante dito is yung position ninyo, yung pre-turtle na gagawin dito ng TNC kung saan ay nakita agad na Trimar dito si Lansu. Ayun na, pinapalayo si Sean. Hindi siya makasama at makatulong. Si Chakno ay kalahati ang buhay. Zaida ay sasama na rin. Nagamit na niya actually yung kanyang Mountain Shocker. Pero si Kaloy, pinipilit lamang. Falling to Mama with Abyssal Arrow. Sakto yung combo mula sa Notion.
And si Tripor ay kailangan na ring lumayo. Chakno. Si Chakno ay sasama, pero si Saida pa rin ang magwawagi doon sa pagong. Habang isasakripisyon ni Chakno kanyang buhay, AOG, tinamaan pa itong si Saida at mapapatay din ni Kaloy at ang Twisted Minds may bawi din. And that is the new school indeed. Na ngayon pinapakita nila kung ano yung mga na-ensayo nila. Direkta sila dito sa may bandang gitna. Pero may kasakitan talaga dito si Trimar. TNC Pro Team on the other hand, medyo malaki-laki ang nalugi doon. Instead of them capitalizing na malaya sana si Zaida, nadamay pa siya sa hukay. Mas magandang game number 2 ang ipinapamalas ngayon ng Twisted Minds. Specifically si MP The King kasi ngayon, kung game number 1 ay hindi siya makapaglaro ngayon, gayon din naman ang nagiging sitwasyon. Pero mas komportable siya sa hero na gamit niya. Mas maraming dash, mas makate sa early. And ang ganda naman na ginagawa ni Lanzo dito para protektahan din siya di ba? And ito yung mas fit for me sa playstyle niya meron sa MP The King. Even if may nanggugulong Chakno, kayang-kaya niya na paalisin sa teritoryo nila. Yun na, no? The flicker ay nagamit din actually ni Chak. So ang Twisted Minds ngayon, nagbibilang na lang sila. Okay, wala nang threat for the next 2 minutes para dito kay Chak. And ang Twisted Minds ngayon, kinakapa na lang nila yung timing. Nakita na natin yung taunt sabay yung Abyssal Arrow mula dito kay Sean. So aabangan na lang natin yung Kaloy-Sean na combination patungo dito sa mga susunod pang objective. Yan yung collation, caution yan Caution, Kailangan na matinding pag-iingat. At kailangan din dito ng TNC Pro Team actually na mag-iingat dahil katulad sinabi natin, ibang version ng Twisted ulit ang nakikita natin. Not to mention, they have multiple setups in a row na pwede nga nila incorporate. Side pa dyan ay yung mga araw na magagaling dito kay Sean at makikita agad nila dito si Trimar. Nandun yung vision, may Chakno sa likod. Mapapansin ba nila to? Wala ata silang kaalam-alam. Yun, tumawid na si Tumawid. Chaka. And may ideya sila dito. Saan Ikot. patungo? Iikot ata. Pero hahawakan na rin na Twisted yung pinakahuli pagong ng laban. So far ay tag-isa lamang ang TNC na Twisted. Pwede i-contest ha? Tinatanay si Trimar. Flicker na force na rin. Torno siya ginamit. Pero yung Zaman force. Si Chakno yung kailangan na rin lumayo pero natutunan siya mula sa damage! Dito ni Lanzu and si MP The King ang nagwagi. Kailangan naman ito si Zaida. AOG! Tama yung AOG. Lansing ngayon with those spokes. And normal hits lamang. At nagamit yung Traceless. Pero napakalinis na third turtle ang ikinabit na dito Twisted. Mas maganda yung clean up dito and initiation or Twisted Minds versus yung game number 1 na kung saan ay tila ba nag-audition sila. Targeting as well ay nagkaroon ng magandang improvement. Malaking factor din dito consider is binigay din kasi yung comfort fix dito ng ilan sa mga miyembro. Actually, lahat ng ito ay na-comfort din nila. Even way back sa MTL days din dito nila Sean and even nila Kaloy. Pero for TNC Pro Team, isa sa kasi sa aspeto na hindi nila mapakinabangan, oo may vision kayo, oo may intel kayo, but what can you do with that information? Kasi sa ngayon, hindi nila mapakinabangan yung impormasyon na yun. Yun nga alam mo, ang tapang din talaga ng Twisted Minds dito na kumuha ng Selena. No? I think kailangan lang talaga nila humanap ng pangtuloy doon sa AOG, minsan yung taunt and yung Abyssal Arrow, or vice versa. Pag tumama yung Abyssal Arrow, pwede mag-AOG patungo doon. Yun na lang siguro yung combo na kanilang naisip. Pero may conceal na gagamitin si Chakno dito. Walang nakita. Walang nakita. Okay, ito yung sinasabi nga natin, vision, but what can you do with that? Pero for Twisted Minds, binanggit mo nga that whichever comes first, yung AOG man, yung taunt man na meron dito si Kaloy, or even yung traps at yung arrows ni Sean, ay okay lang. Parang reversible jacket lang yan. Ay, oo. May side A, may side B, pero isa lang ang side na gusto nila, ang side na manalo sila. Pero sa ngayon, TNC Pro Team, hindi nila ibibigay ng ganun kadali ito sa Twisted Minds. Okay, MP The King ay nagpapakita din. Sobrang tapang dito ng MP. Alam nila na si Zaida ay nasa may bandang ibaba pero wala pa naman din objective na paparating. Wala pang objective pala na nandoon kasi 10 seconds pa lang. Patungo na rin doon sa unang Lord na laban. Wave na lang at yung flow ang kanilang kinukonsidera. At si Chak ay paiindigan din. Gmar, sinasalo lang yung damage from Twisted. Pero hindi pa rin ganun kasapat actually yung damage nila para patayin at i-burst down ito si Trimar. Which is why for Twisted Minds, kahit sila, continuously farming pa rin sila. They're not giving anything away pagdating sa position nila na Sean and Nosha. For TNC Pro Team, nare-realize sila, oo, hindi sapat. Pero time can tell kapag lalo nakuha nila yung big objective na gito, dadagdag ang mga iteman, ang mga item, at pati ang mga numbers! Yung
Zaida, nakuha ng Twisted Minds yung Lord. Pero sabi ni MP, sige, kunin na natin si Chaka. Si Nosha ay Buhay pa. tumatas. Nagamit namin yung Brilliance. Kaya si Lansu ang buburuhan ng TNC. Nakatakas din si Lancy. Pero napatay na Ay, ito si flickeran! Lansu habang flicker na gamit. Zaida ngayon, What? tumatayin na rin si MP. Inabutan pa at naisama pa sa hukay si Lancy. MP the King with a double kill! Taking the member after member dito ng TNC Pro Team. But it's too early to celebrate. Kasi sa ngayon, may palag pa rin naman ng TNC Pro Team. So far, nakakuha sila ng big objective compared to game number 1 na sobrang dominating ng TNC. Mas nararamdaman natin na may ngipin na kumakagat galing dito sa Twisted Minds. Nakakagigil yung pambawi dito ni Lansu. No? Sobrang sakto din yung timing ng kanyang mga flicker dark wave. Dumating sa punto na akala ko nga atras na si Lansu doon. Pero sabi siguro na Twisted, di pre, laban mo, papunta kami dyan. Uy, look at that. Tino mo naman yung stats natin, no? So far, yung Abyssal Arrow count dito ni Sean alone ay 40, hit count at 14. And yung hit rate niya ay tumataas na rin as time goes by. For me, mataas-taas na yan. Pasok na yata talaga sa GC mo to, burrito eh. Oh, actually, nakita ko nga naka-message request eh. Pagtingin ko, okay, si Sean. Sean pala. Okay, in-accept ko agad. At ang maganda dito, kasi para dito sa Twisted Mind, feeling ko, yung mga Abyssal Arrow na yan, na-count na yan. Yung iba dyan, pang boost check eh. Yep. Diba? So, hindi talaga natin na makikita dito. I mean, yung epekto talaga ng Abyssal Arrow na yun ay sobrang laking tulong. Kasi kapag walang tinamaan, okay lang. At least alam mo na may vision kayo doon sa certain bush na pinatamaan. And ngayon, sa may bandang itaas ata, nagpupupunan na magkabilang kumunan. Diba, kahit si Trimar pa yan, they're willing to saw some of their skills Correct. just so, pag nangalahati, babak naman eh. Ang importante sa kanila, hindi man nila mapatay, pero mapaatras sila ay malaking bagay na. Diba? Hindi man nila napatay si Trimar, but to displace him of his position ay sobrang laking factor na para sa Twisted Minds. Kasi mamaya, gradually naman lahat sila dito magkaka-item na. Kung item lang ang pag-uusapan for TNC Pro Team, hindi naman sila super na nade-delay. And right on cue, Alter Infinix in-game equipment. Kung jungle to jungle ang pag-uusapan, hindi naglalag behind dito si Zaida. Oo, hindi talaga siya nagpapahuli dito. Even though na pag tinignan natin sa statistics, mataas ang kill score ni MP The King as compared to Zaida. Pero yun naman talaga yun eh. Si Zaida naman talaga ang, marami nagsasabi dito na sobrang lupit ni Zaida maglaro, no? And to the point na kahit lugi yung kanilang team, hindi siya nalulugi pagdating sa gold eh, no? Parte man ng old school si Zaida, for me, there are certain mechanics and aspects na mala-new school din ang galawan niya. Yun yung gusto ko. It's the best of both worlds para kay Zaida. Mapa-assassin man yan, mapa-marksman jungle, even utility junglers ay sobrang efficient and proficient niya dan. Pero sa ngayon, may katapat siya. He's not only MP, but he's MP the King. At ngayon, gusto nila maghari sa pagbantay dito sa pangalawang lord ng laban na ito. Cover dito yung left mid push ha. Hindi ata makakatawid ng malaya. Dito si Trimar at si Zaida at si Chakno. Pero hinahawakan pa rin naman yung Lord. May ideya naman sila kasi naka-vision si Trimar kung gaano kalaki ang buhay. Kita. Itong Lord na ito, 30k. And si Lancy, pwesto na rin. Gayun din naman itong si Zaida. Si Chak ay nahihirapan tumawid kasi alam niya na any moment ay pwedeng may sumakmal sa kanya dyan. Ito yung nakakatakot if you're TNC Pro Team dahil maraming mga ligaw na pana din. Nakatulad na sinabi natin, hindi man tumama pero it's enough to give them an idea kung may nagtatago dyan. Kung may nag-a-attempt ba na sunet up ng play sa kanila. And even for TNC Pro Team, they're not really that sure kung papabatin nila si Chakno kasi they could also not afford na mawala sa setup si Chakno. Hindi pwede yung tapon katawan siya agad dito. Kailangan nila yung beautiful na Raging Sandstorm play, but for Twisted Minds, ang ganda ng paglalaro at pagsasayaw nila dito sa Lord na to. Hindi lang yun eh, pati yung control din nila sa wave eh. Yung gitna ay maaga nilang na-clear. I think lamang pa rin sila dun sa mga wave, dun sa may bandang baba. For TNC, kailangan nilang mag-react, no? So, ganun na lang yung nangyayari. Nagpapakita sa gitna itong si Benny
And speaking of Benny, pabuo na rin actually siya ng Rose Gold Meteor dito. So, pakompleto na rin, no? Pwede na atang sumama ito si Benny. Pwede na. Actually, kaya ang iniisip talaga dito ni Benny QT is makasama ng medyo ligtas din ng positioning. Kaya hindi siya masyadong ipapakita din sa mapa kasi he knows he's one of the juiciest target kung ikaw at Twisted Minds. Nangangari si Trimar, tulad nga ng kanina, pag nanglaki buhay niya, napapaback siya agad dito ng Twisted Minds. And that's all that they need. Simpleng bagay man sa paningin na iba pero malaking bagay na lalo kung itong pinaglalabanan nyo ay malaking objective tulad ng Lord. Okay, masyado malayo itong si Zaida kasi kinuha niya ata yung Little Wanderer at magre-react siya dun sa may bottom. Ay. Gusto na nilang madaliin. Pwede Pero ganun to. din naman na nagiging decision dito ng Twisted Minds. Iba-burst ba nila din si Trimar para hindi ata sapat yung kanilang damage. Kailangan nila ng tulong ni Sean. Nabitawan. Nababa ng buhay ni MP. May alam dito ng TNC. Ngayon nagamit yung Reggie Style. Kakasabi lang! At si Nosha ay natulaw lang ng ganon-ganon. Tatama yung Abyssal Arrow pero wala magiging follow-up. Sinalubog na ng Trimar. Tumama din yung mga pana dito mula kay Zaida. At si Trimar ang baba ng buhay. May burst mula kay Lancy. Iniisa-isa na ata dito at Twisted Minds na tulakagad na bumagsak. Tatama yung Abyssal Arrow pero si Sean wala siyang lakas ng loob para sumama at pumasok doon sa apat na miyembro ng TNC. And kung actually kumpleto pa nga ito para kunin ng mabilisan ang Lord na ito. Buong-buo nila makukuha ang Lord. Kasabay na dyan ay yung mga buhay ng mga membro ng Twisted Minds. Pero ulitin lang natin, balikan natin yung mga pangyayari doon na kung saan napitawan din kasi nila yung left bush mid, which is a very important factor lalo kung gusto nyo sanang i-rush yung Lord as what they were doing earlier. At malaki din bagay doon yung pag-jump in pa ni Jack to of all people kay Nosha. Si Nosha pa yung napagdiskitahan niya. And so far, yung sinasabi ko nga, na sobrang laking bagay sa TNC yung jump na meron si Chuck. No, kaya ni-reserve nila hanggang sa kahuli-hulihan na makita niya doon si Nosha. Oo, tsaka nakakonsin din kasi si Chuck na doon eh. Feeling ko hindi rin napansin ni Nosha. And ang mahirap, flaker kasi yung hawak niya. So pag tama nung Raging Sandstorm, may kasunod na bangka. Abot pa eh. Naabot pa nung bangka. And hindi na siya nakapindot doon. Pero nararamdaman na rin po yung damage dito ni MP The King. Nakita ni Benny, tinamaan siya ng saglit nung Torlos. Kalahati agad yung buhay niya. So kailangan din pag-ingatan nito ng TNC. Ang hirap sa Sandstorm, may kasamang puwing yan eh. Ayun nga. Diba? Siyempre, nakikita natin for TNC Pro Team, yun yung kailangan nila. Mabuwing yung mga members ng Twisted Minds. Ma-overlook yung ilan sa mga positioning na meron sila. And now, hindi na sapat yung ganong klaseng positioning for Twisted Minds. They need a total outplay dito sa TNC Pro Team as they march towards the mid lane ng Twisted Minds. Mamayin Honda, kasabay pa ng Dark Wave. Si Kaluya, baba ng buhay. Lanzo ay poprotekta na rin. At tagumpay naman ang kanilang pumasok siya pagdepensa, doon. pero hindi pa pala Tatlo yan! Si Epi na si Lancy ang kanyang nakit din. Tono siya nagamit din. Naiwasan pa yung threat mula sa TNC Pro Team. Pinapakitaan pa yung mechanics ni MP. Grabe naman yun! Sinasabi ko nga sa'yo, grabe, on par sila. Sa Lancelot Mechanics si Zaide, pinakita. Tatlo kayo dyan? Sige, okay lang. Di ba? Papalagan. Walang kakaba-kaba eh. Pinasok lang talagang ganun ang tatlong miyembro ng CNC. And kung titignan natin dito sa Infinix in-game equipment, ito naglagay na ng damage item si Chakno. Naglagay na ng Heptasis. Kailangan niya na. Kasi kailangan niya ng total na pangbawas, hindi nila pang jump in, hindi nila pang catch. And it's up to Lancy and even Zaida to finish off kung ano yung sinisimulan dito ni Chakno. Siya ang starter, yung iba ang finisher. At ngayon for Twisted Minds naman, balikan natin. Kasi maganda yung mga gano'n na risky play si MP The King. But remember, hindi lang siya ang lumalaro. Kailangan din na mas magandang assist here for Lansu na kanina nakikita naman natin. Mga Flicker Dark Wave, yung Infernal Pursuit niya ay continuously nakakahanap ng magagandang target. Pero sa ngayon, makaka-regain naman sila ng composure burrito dahil sa ilang segundo lamang magre-respawn ang pangatlong Rather Lord sa laban na ito. Pero pag-usapan din natin, halos magla-lock item. Lock item na actually. Last build of BOD para dito kay Zaida. Kompleto na. Ganun din naman si MP The King eh. Pero habang hanggat nanggugulo si Trimar, hindi magiging mapayapa yung kanyang mundo dito. Hindi rin biro yung damage actually ni Trimar. Nararamdaman din dito ni MP. Pero nakahawak na sila Natuto sa left. Natuto na sila sa mga naganap kanina. Hinahawakan na nila yung left bush.
Ayaw nila na may tumawid pa. Oo, sabi ng mga bandang 8:30, dito dumaan tong si Chakno eh. Naalala mo yun, no? Siya, dyan ka mismo, natalunan. Kung kaya naman for Twisted Minds, ito yung maganda sa new school tactic. Natututo and adapt on the fly agad. Pag may nakita sila na naging konting error, kailangan nilang ma-correct agad. Oo, yun naman talaga yung importante dito. No? And alam naman natin ang Twisted Minds. May, yung apat sa miyembro, may mga championship mindset din yung mga yan. And The King actually may championship mindset din. Meron din. From See You Soon. Soon, no, sa Cambodia, talagang pinatunayan niya kung gaano kalupit itong si MP. Ngayon, binaburst na nila yung Lord. May ideya dito ang buong kubunan ng TNC. Return ata sila. Ayan, si Chakno na naman. With the Dark Wave. Oh. Napaka! Itong si Lance, yung flicker from Lancy. Bibitawan nata nila yung Lord. Pero si Chakno sa mga likod ay pinagtutulog-tulog dito na Twisted. Retribution ay ginamit. MP, nakupo, wala ata siyang pantakas. Pwede siyang habulin. Trimar, nagmamadali din. Si Karina lang magiging target nila. Whoop. Ganda rin ang mga normal hits mula dito isa. Hindi tumama. Ibisel Arrow. Paano execution from MP the King again. Pero malaki matapang talaga. AOG mo lang tinamaan. Ay, Siya naku. pa ang tatamaan. Papilimitahan. Whoop. Tinamaan din ang Ibisel Arrow. Nakalaban! Hindi ang immortality dito si Benny. Pero mapamatay si Zaida. Si Benny ay boy pa rin. Pero sasabog siya sa kamay ni MP. Apat ang matatanggal doon ng Twisted Minds! The Battle of the Mind Games! At ngayon, ramdam din natin ang pag-iingay, ang Wow. mga pana ng mga minds! Ngayon, ang pagmarcha nila, gusto nang tapusin, may Chakno para dumepensa! Mukhang pigilan ni Chaco pero hindi magpapapigil ang New School. Tunaw si Jack, mga kaibigan. May catapult pa na kasama dito ang Twisted Minds. Sinapunan nila yung damage ng Torre. At ang game ko na to, ilista mo sa Twisted.